Ang tinutungan ay isang proseso na kung saan ay susunugin mo ang kinayod na nyog gamit ang baga. Ang gusto natin ma-achieve dito ay masunog itong ating nyog bago natin tupigayin at makuha yung gata nito. Para maglasa tong sunog o smoky flavor, tara samahan mo ako, magluto tayo ng tinutungang manok. Simulan na natin ating pagluluto. Natutong ko na nga itong ating pipigayin nyo. Nilagyan ko na din ito ng tubig, kaunting tubig lang, dahil ito ay para sa ating unang gata. At this point ay pinipiga ko na to. At once mapiga na natin to, ang gawin lang natin ay salain lang natin to gamit itong strainer. Magpiga din tayo para sa ating pangalawang gata. At this point ay magsisimula na ako magluto. Naglagay na ako ng mantika dito sa aking pinainit na kawali. Once uminit na ito, magsimula na ito mag-isa. Unang inilagay ko nga itong ating diniktik na bawang. Sunod naman natin ilagay itong ating pulang sibuyas. Hiniwa ko lang ito sa maninipis lamang. At maglalagay din tayo dito ng luya. Hiniwa ko ito ng pahaba. Ang luya ay makakatulong para mabawasan yung lansa ng ating lulutuing karning manok. At kapag nalanta na ito at lumabas na yung aroma, at this point, ilalagay na natin itong ating karning manok. Mahigit 1 kilo to. Pinahiwa ko lang sa tamang laki lamang. At kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte na aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga-saan ka, para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Habang iginigisa ko nga itong ating karning manok, naglagay na ako ng mga pampalasa. Nilagyan ko ito ng patis. Naglagay din ako ng Ajinomoto at pamintang durog. Haluin lang natin ito para magpantay-pantay ang lasa ng ating niluluto. At once mahalo na natin ito ng maigi, at this point ay ilalagay na natin itong ating pangalawang gata. Ito na yung magiging sabaw niya. Magdadagdag na lang tayo para sa unang gata mamaya. At bago natin ito takpan, lagyan na natin ito ng tanlay. Makakatulong to para mas maging mabango ang ating nilulutong ulam. At tatakpan na nga natin ito at papakuloy natin ito ng mga 10 minuto. At pakalipas ng 10 minuto ay binuksan ko na to. Kung nakikita nyo ay halos may gana yung sabaw. Pero hindi pa tayo tapos sa ating pagluluto. Dahil ilalagay na natin itong ating unang gata. Maglalagay din tayo dito ng gulay. Sayote nga yung aking inilalagay dito. Pero kung wala akong sayote available, pwede naman gamitin ang hilaw na papaya. Ginataan na manok. Takpan ulit natin to ng mga 10 minuto para maluto lang itong ating inilagay na gulay. At makalipas ng 10 minuto ay binuksan ko na to. At this point ay halos patapos na din tayo sa ating pagluluto. Kaya naman titikman ko na kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. At syempre kung may mga i-adjust pa tayo, adjust na natin. Lagyan natin to ng kaunting suka, kaunti lang. At this point ilagay na natin mga panghuli nating sangkap. Meron tayo ditong dahon ng sili. Maglalagay din tayo dito ng siling pula at siling green para sigurado ang sipa ng anghang. Takpan ulit natin to kahit mga 2 minuto. Maluto lang ang ating gulay at may ganang kaunti ang sabaw. At makalipas ng 2 minuto ay binuksan ko na to. At this point ay sigurado akong lutong-luto na nga itong ating ulam palanghalian. Pwede na natin to serve. Ito na nga yung ating tinutungang manok. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo na aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan naman nyo bago natin ang reseping binahagi, baka pwede mo naman to i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!